salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga ginawa mo para sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. Sa buhay kong ito, aking gugunitain mga salita mo, nagpapalakas sa akin. Wala na akong hahanapin pa, pagkat sa'yo natagpuan ang tunay na ligaya. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao
tao nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako binabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng taong nagtitiwala sa'yo. Ano man ang aking kalagayan, kailanman di mo ako pinabayaan. Hindi ko lilimutin ang iyong kabutihan, mananatili sa'yo magpakailan pa man. O Jesus, kay buti mo, ikaw ang kumikilos sa buhay ko. O Jesus, kay buti mo, sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Sa lahat ng tao nagtitiwala sa'yo. Good morning, Jesus. Good morning po sa lahat sa inyo mga kapatid. Thank God it's Monday. Oo, thank you Lord. Monday again. Mabilis po talaga ang araw. Kaya po kailangan bawat araw, nakakapagbigay tayo ng glory kay Lord. Thank you Lord. Kamusta naman po ang inyong nakaraang linggo mga kapatid? Kayo po ba ay pinuno ng Panginoon ng kagalakan at favor and pagpapala sa nagdaang linggo? So, ngayong week na ito, asahan niyo po ulit ang pagkalinga ng Panginoon. Dahil Lamentations 3:22-23, hindi nagbabago tuwing umaga. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. Kaya naman po araw-araw, meron tayong dahilan para po magpasalamat. Yan. May mga pasok na ba ngayon? Medyo nagluwag na ng konti. May mga pasok na nga yata yung ibang mga kapatiran natin. Nung MECQ, madami tayo pagka every morning. Kasi walang pasok yata noon. Ngayon, dami pa din. Inahanap ko lang yung mga ibang kapatiran natin. Thank you, Lord po. Mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa nagdaang linggo. Thank you, Lord. At naranasan po namin ang pag-ibig ninyo sa nagdaang linggo. At yan din po ang pag-asa namin ngayong darating na linggo. Dahil ang pag-ibig mo ay hindi nagbabago tuwing umaga. Ito ay bago ng bago, Lord. Kaya po, nagpapasalamat kami sa posisyon namin sa inyong sa kasalukuyan. Alam namin, Lord, na nakatayo po kami sa isang posisyon na kinakalinga mo, iniingatan mo, pinoprovidean mo, Lord. Hindi mo iniiwanan, inaaliw sa gitna ng mga pagsubok at kapighatian. Salamat po, Lord. Dahil sa mga salita mo, araw-araw po, ay may dala-dala itong pag-asa na nagpapalakas po sa amin. Thank you po, Lord. Sa araw na ito, Lord, pangunahan niyo po kaming muli.
ina-acknowledge po namin na kailangan po namin kayo at lahat kami ay walang magagawa kung wala kayo sa buhay namin. Kaya be with us, Lord, and speak to us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ayan na, dumami na rin naman tayo. Thank you, Lord. Oo. Naririnig ko yung sarili ko. Yan. Salamat sa Panginoon. So, brand new day. Siyempre, meron tayong brand new series, mga kapatid. At ang ating pong VOTD ay makikita natin sa Psalm 46, 1-3. Babasahin ko po muna. At may kanta tayo dito, so mamaya kakantahin natin. Psalm 46, 1-3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountains shake with its swelling. May awitin po dito, kantahin natin mga kapatid. God is our refuge and strength, always ready to help in times of trouble. We will not be afraid, even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths. God is with us, we will not be afraid. Minsan pa. God is our refuge and strength, always ready to help in times of troubles. We will not be afraid, even if the earth is shaken and mountains fall into the ocean depths. God is with us, we will not be afraid. We will not be afraid. We will not be afraid, for God is with us. Yan ang kantang walang katapusan eh. Shelter and strength pala. Kaya nawawala ako kasi sinunod ko yung yung version na binasa ko. Oo, thank you, Lord. So, ito po yung ating pag-aaralan sa linggong ito. Narinig nyo na po ba at nabasa nyo ba sa mga panahon na to na in these uncertain times? Di ba parang ang na-overuse na itong phrase na ito, in these uncertain times. Bakit kaya po masyado siyang ngayon, visible at masyado siyang ginagamit na in these uncertain times? Tayo pong lahat, mga kapatid, ay we live in a changing world. At isa po yan sa mga inevitable sa buhay. Change. Yan po. Pag sinabi mong inevitable, like death, di ba, mga kapatid? Like failure. Yan yung mga inevitable sa buhay. Pag sinabi mong inevitable, hindi maiiwasan. At for sure, mangyayari siya. And change is one of these. And comes with change is uncertainty. So, yung sinasabi nilang in these uncertain times. Pero medyo yung phrase na in these uncertain times na yun, parang hindi sapat para po i-apply mo doon sa mga pangyayari ngayon sa ating kapaligiran. So, we do live in a changing world, mga kapatid, at itong pandemic na nangyari po sa atin, pinaigting lamang o nilagyan lamang niya ng ebidensya na we live in a changing world. Kasi po, ngayon, gaano karaming mga tao ang nagwo-worry sa kanilang mga loved ones. May mga tao na nagwo-worry kasi na COVID yung mga kamag-anak, hindi alam kung mabubuhay or mamamatay. Meron namang mga tao na nagwo-worry na wala pang sakit ang kanilang mga kamag-anak, pero they worry, especially yung mga parents, di ba, mga lolo dahil senior sila. Or kung may mga kamag-anak tayo o kaanak tayo na merong mga sakit,
nagwo-worry po tayo na baka mahawa sila. So, tignan niyo po yung range nung pagwo-worry ng mga tao because of these uncertainties. Kasi, hindi mo naman sigurado na porke malakas ka, hindi ka mahahawa. Kasi meron din namang mga nahahawa na bata pa. At hindi mo rin naman pwedeng sabihin na porke senior, nahahawa. Kasi may mga senior na mas matatag pa kaysa dun sa mga bata. Tapos, pagka nahawa ka, hindi mo rin pwedeng sabihin na senior na yan kapag ka na-intubate na, wala na. Meron tayong mga kapatiran, si Nanay Sef, 80 plus years old, na-intubate for a month, pero ngayon ang lakas-lakas. Meron naman tayong mga kapatiran na bata pa, na-intubate din, tapos dumire-diretso na rin. So, marami pong mga uncertainties na dala-dala itong panahon natin ngayon. Pero ang totoo po mga kapatid, pinaigting lang ng pandemic yan. Ang ibig kong sabihin, dati pa yan merong mga uncertainties sa buhay natin. Hindi po ba? Marami ring mga tao ngayon ang naghihinagpis dahil nawala ng mga trabaho. Hindi po ba? At yung iba naman na may trabaho, they are living in fear na one of these days baka ma-lay off dahil sa ng economy. So, tingnan niyo yung yung ibig sabihin, yung range nung uncertainties na meron tayong lahat. Yung iba nandun na sa kalagayan na yon, nagwo-worry at nag-aalala. Yung mga iba wala pa sa kalagayan na yon, pero nagwo-worry na din. Hindi ba mga kapatid? So, baka ma-lay off sila, hindi ba? Meron namang mga tao ngayon na grabe po yung loneliness na nararanasan. Tapos, yung confusing disruption, pag sinabi mong confusing disruption, parang nakakalito na kung ano at nakakagulo na ng isip kung ano yung mga pwedeng mangyari sa'yo na hindi mo inaakala na pwede palang mangyari sa'yo na dati hindi mo iniisip. At recently po, etong sinasabi nating toxic cabin fever. Alam niyo, tinignan ko kung ano itong cabin fever na to. At ito pala po mga kapatid ay, ang cabin fever po is a popular term po for a relatively common reaction to being isolated or confined for an extended period of time. It's not actually a disease, pero may mga symptoms siya na pwede mong makita sa sarili mo na nararanasan mo na pala siya. Yun yung sinasabi nilang cabin fever. At alam niyo po, marami sa atin hindi nag-e-expect na mangyari ito sa atin. Maski sa mga Christians, nangyayari po ito. Na-share ko na nga po sa inyo, di ba? Sabi ni Sister Connie nung nagpunta siya dito, naglilinis lang daw po siya. Tapos, bigla raw po siyang napatigil. Nakaramdam daw po siya ng matinding lungkot. Tapos, pumunta daw siya sa gilid, sa isang tabi. Tapos, umiyak daw siya ng umiyak. Sabi niya, ba't ako naiiyak? Sabi, di ba? Si Kuya Ernie, naka-experience ng ganito, hindi nakakatulog. 2 days in a row, Kuya Ernie, before naka-experience ka nung gano'n na 2 days in a row, hindi nakakatulog. Tapos sabi niya, kung ano-ano nang pumapasok sa aking kaisipan. Pero yung pangyayaring yon, hindi siya all the time. Ibig sabihin, hindi siya sa buong araw ganun ka. Bigla na lamang, biglang any time of the day, Sister Sally, naka-experience din ng depression because of what happened to her na para bang sanay siyang everyday, on the go, on the go. Tapos kahit anong paggawa sa kanya, nagagawa niya. All of a sudden, meron ito yung sinasabing sudden disruption, confusing disruption sa buhay natin na nangyayari. Tas hindi kayang i-comprehend ng kaisipan natin dahil abrupt, biglaan. Walang warning, wala man lang mga signs na darating pala sa'yo yung ganitong pangyayari. Pero dapat, wag nawawala sa kaisipan natin na change is inevitable. Para ilalagay lagi natin sa kaisipan natin na itong kalagayan ko na to, baka bukas hindi ito ganito.
kailangan, pag sinabi mong inevitable, alam mo na na mangyayari yon. So, dapat nagre-ready ka rin doon. At itong mga ano na to, alam nyo itong cabin fever syndrome na to, nakita ko mga kapatid kung ano yung mga ano niya, yung symptoms o yung effect na nagagawa nito. Unang-una, decreased motivation. Nawawalan ng gana. Diba? Nawawalan ka na ng gana kasi wala ka namang magawa sa bahay. Tapos, difficulty waking. Wala ako nito. Kasi laging gising. Meron bang difficulty, sleeping? Food cravings. Ayan, naranasan natin yan. Kaya nga nananaba tayo, di ba mga kapatid? O, tinan nyo, double chin na ako. Kasi anong gagawin mo sa loob ng bahay? Maya, di ba, pagka umupo ka, sabi mo, ano kaya ang laman ng ref? Kaya lumalaki rin ng yung electric bill natin. Kasi bukas tayo ng bukas sa ref. Ano bang pwedeng kainin dito? Kasi what else can you do sa loob ng bahay? Kaya kakain ka ng kakain. Tapos, frequent napping. Hindi naman. Sa akin, hindi rin applicable to. So, wala ba akong fever ka? Cabin fever? Frequent napping. Syempre, ano naman ang gagawin natin kung hindi tutulog ka rin? Tapos, hopelessness. Ayan. Nawawalan na po ng pag-asa ang karamihan. Tapos, lack of patience. Ilan po sa inyo, mga kapatid, ang naninigaw na ngayon sa loob ng bahay? Konting kibot, sigaw na ng sigaw. Tapos, ilan po sa inyo ang buong araw ay ayahay? Kasi isang symptoms yan, yung letter G. Hindi letter G, lethargy. Yan. Katamaran, mga kapatid. Ayaw nang bumangon. Kasi nga, para kanino ka ba bumabangon? Para saan ka pa babangon? Wala ka naman magawa. Babangon ka, tas mamaya tutulog ka rin, di ba mga kapatid? At dun po pumapasok itong susunod na symptoms, which is sadness and depression. At nagkakaroon na po tayo ng trouble concentrating. Kaya, pag inisip mo to, na-share ko lang po sa inyo itong cabin fever na to dahil marami na po sa atin ngayon nang nagkakaroon nito. Yung mental health natin, nagkakaroon na ng problema because of these uncertain times na sinasabi natin. So kung tutuusin, mga kapatid, kung loss of job lang, buhay ka pa. 'Di ba? Kung may fear ka pa of being laid off, buhay ka pa rin. May pag-asa pa na makakita ka pa ng trabaho. Pero yung mga na-COVID na at sila ngayon nakasalukuyan ay meron, hindi lamang uncertain times itong masasabi mo na to sa kanila. Kasi ito na po, lalo na dun sa mga kapatiran natin na namatayan, di ba? And by the way, nakikiramay po kami kina Sister Ami Hernandez na yung bunsong kapatid po niya ay naka Lord na din. Yung pong nanay ni Sister Ana Bartolome na si Sister Auring ay pumunta na rin po kay Lord kaninang umaga lamang. So, hindi lamang uncertain times ang nararanasan ng marami po sa atin. Actually, ito po ay nagiging painful times, distressing times, sad times, 'di ba? Frightening times. So parang inadequate na po yung phrase na uncertain times sa mga panahon na ito. Ang kadalasan po na gumagamit in these uncertain times na ito ay wala pa talaga dun sa sukdulan ng mga pangyayari. Hindi ba? Ito po yung mga may trabaho pa pero nawawalan, yung natatakot na baka mawalan ng trabaho. Ito yung hindi pa naman naka-COVID pero natatakot na magkaroon ng COVID. Yan po yung madalas na gumamit niyan na uncertain times kasi no one knows. Pero alam niyo po mga kapatid, pinaigting lamang ng pandemic itong phrase na uncertain times. Pero did you know mga kapatid na
even before dumating ang pandemic na ito, ang uncertain times for most people ay nangyayari on a regular day-to-day na basis. Kasi tayo po ngayon, alam nyo, ang pandemic, yung uncertain times na ito will make us compassionate doon sa mga tao na even before the pandemic strikes, meron na pong mga uncertain times. These are the poor and the powerless people. For example, marami po na wala pang pandemic, uncertain po sila kung sila ay makakakain sa araw na ito. Even before the pandemic, marami ng ganito. Marami na po, even before the pandemic, na pag nagkasakit sila, baka hindi sila tanggapin sa hospital. Not because maraming COVID patient, but because wala silang pambayad. Before the pandemic, marami na pong may mga ganyang tao, mga kapatid. So, dapat itong sinasabi nating uncertain times na to will move us, mga kapatid, to be compassionate doon sa mga tao na nakakaranas na dito even before the pandemic strikes. Ngayon, ito ding uncertain times na ito, mga kapatid, ay maaari po na mag-perpetuate sa atin ng myth na everything is certain. Ibig kong sabihin mag-perpetuate, baka po dalin tayo nito sa maling paniniwala na ang mga bagay-bagay ay sigurado. Mga kapatid, yan po, kaya nga sinabi po nating inevitable, hindi ba? Doon sa ating binasa at inawit kanina, meron pong certainties doon na the earth will shake and the mountains will fall into the ocean depths. Metaphorically, at saka physically, pwede pong mangyari yon. Hindi ba nag-pandemic na, tapos nag-alburuto pa ang Bulkang Taal? Hindi ba, mga kapatid? Tapos sinundan pa yan ng mga earthquakes. Sa ibang bansa, may mga tsunamis. So, ano po, binigyan niya na tayo ng kasiguraduhan na mangyayari ito. Pwedeng mangyari ito nang walang warning sa mundo natin and sa buhay natin for that matter. Kaya po, binigyan niya na tayo ng paalala na ang sabi doon, kahit mangyari ito, so ibig sabihin, mangyayari siya. So, di ba mga kapatid, wala rin talagang certainties. Kaya, wag po tayong mabuhay doon sa myth. Ano ba yung myth sa Tagalog? Alamat? Pag sinabi mo kasing alamat, hindi yun totoo hindi ba? Alamat lang siya. So, yung kasiguraduhan ay alamat lamang. Kasi, hindi po tayo nakakasiguro sa lahat ng bagay. Pero merong mga bagay na sigurado. At yan po yung mga susunod na araw na natin ma-discuss. Ito po ay ano lamang intro lamang po ito. So, tayo po ay nabuhay na ng matagal para makita natin na merong mga bagay sa buhay po natin na uncertain. Meron po talaga, yes, meron po tayong mga season sa buhay natin na tranquil ang ating buhay. Payapa. At meron pong mga predictable seasons in our life. Pero mga kapatid, yang mga payapang buhay natin na yon, sa ayaw at sa gusto po natin, will be interrupted by unexpected and unwelcome events. Take, for example, yung nangyari kay Sister Sally. Hindi po ba? Sasabihin, naglilingkod ako kay Lord, hindi mangyayari sa akin yan. Hindi ho yun. Wala pong sinabing ganon. So, yan po yung mga sinasabi ko sa inyo na interruption sa buhay natin. At sa ayaw at sa gusto natin, may mga events na mangyayari na hindi natin gusto, pero mangyayari po siya. Like for example, yung nangyari din sa nanay ni Sister Ana. All of a sudden, sumakit lamang ang tiyan, tapos biglang nakita na may kidney failure na pala. 'Di ba? So,
agad-agad, kailangan idadialysis na. Tapos, nung dinadialysis na, biglang nag-seizure na. So, yan po yung mga pangyayari sa buhay natin na hindi po talaga natin inaasahan, pero nangyayari. At kahit po sa mga Christian ay nangyayari yan. Ilan pong mga members natin ang nagka-COVID, nag-positive. Sinasabi ko nga sa inyo, dito lang sa amin sa loob, hindi po ba? Nung last year, almost everyone ay nagkaroon ng ganito at umabot na po doon sa namamaalam sa mga mahal sa buhay. Dahil nga, alam namin po yun na kahit na kami ay mga manggagawa, ay hindi po exempted sa mga ganyang pangyayari. So, no matter how certain your life may seem, uncertainties will surely come, mga kapatid. So, alam nyo, meron nga pong isang libro na sinulat, yung si Thomas Friedman. Ano to bago pa pandemic, ang title niya ay Thank You for Being Late. Alam niyo kung bakit yung sinasabi niyang thank you for being late? Kasi sobrang bilis ng pagbabago ng mundo natin na minsan hindi ka na talaga makakope up. Ang bilis talaga, mga kapatid. Hindi ba kailan lang ba yung hindi ka makatawag dun sa mga kamag-anak mo abroad kasi mamumulubi ka sa bayad? Hindi ba? Kailangan isulat mo na yung sasabihin mo. Tapos, hindi pa siya nakakasagot, bye ka na kasi bawat patak ay mahal. Ngayon, nakikita mo na siya libre, face-to-face pa. So, sobrang bilis talaga na ilang senior sa atin ngayon ang hindi makakope up, especially when it comes to technical matters. Kasi ang bilis talaga ng mga pangyayari. Imaginein mo, ilang taon na bata nagse-cellphone. Marunong mag-voice call. Hindi pa nag-aaral, marunong na. So napakabilis. Siguro, itong author na to, nakakita siya ng mga reason kung bakit nagpapasalamat siya dahil late ka. Ibig sabihin na hindi ka nakakasabay kasi sa totoo lang may advantages pero marami ring disadvantages. Itong mga kaganapan na mabilis sa buhay natin ngayon. Ngayon, mga kapatid, for us Christians whose worldview is shaped by the Scripture, wag din po tayong matangay ng prinsipyo na ang lahat ng bagay ay okay. Yun nga, yung Psalm 46, 2-3 na sinabi natin, therefore we will not fear, though the earth should change, though the mountains shake in the heart of the sea, though the waters roar and foam. So, ina-assume niya yung inconsistency of nature. Di ba, mga kapatid? Kasi things really are unstable. Dahil ang mundo natin ay ganun lamang. So, sa mundo po na ang change ay increasing, at yan ay isa sa mga main constant sa mundo na ginagalawan natin, how can you live with confidence and peace? Kasi hindi mo na yan, wala ka nang magagawa dyan eh. Sa ayaw at sa gusto mo, aandar ang araw na merong mga pagbabago sa kapaligiran natin. So, kung ganun pala, even Christians na hindi exempted, how can you live in peace? How can you live in confidence? Kahit pala naglilingkod ka kay Lord, ay kasama ka. Paano? Hindi ba? At isa pa na we have to think about, papaano ka magre-respond kapag since even Christians will experience this, how will you and how should you respond kapag ka dumating na itong mga disruptions na ito sa buhay natin? Madali pong magsabi at magsalita dahil pag pinag-aaralan natin, yun ang sabi, pinaniniwalaan natin yun. Pero iba na po pagka-aktual. Pagka ikaw na yung mismo nandoon. So, how can we live in
confidence and in peace, ganito pala po ang pwedeng mangyari sa buhay natin. So, bukas po, pag-aaralan po natin itong mga susunod na ito, mga kapatid. Realidad po ito Kaya, kailangan paghandaan. Yon. That's the right word. Paghandaan natin ito. Huwag mong sabihin na hindi pwedeng darating sa buhay mo to. You'll never know what is going to happen next. Kahit pa ikaw ay naglilingkod kay Lord. Pero, ang kagandahan lamang nito, meron tayong stability as Christians. At yun din po ay, as we go along with this series, malalaman natin kung ano ang meron tayo na pwede nating gamiting sandata dahil hindi rin tayo exempted pag dumating na yan sa buhay natin. So, wag po tayong pakampante na porque sa araw na ito ay everything is going well with you, tomorrow you never know. Hindi natin alam. Maganda na po yung handa tayo at alam mo kung ano ang magiging response mo pag dumating na yan. At yan po ay pag-uusapan natin sa mga darating na pagkakataon. Darating na araw. Ayan. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Okay. Sa atin pong memory verse for this day, unahin ko na muna ang ating memory verse na may kinalaman din naman sa ating topic sa linggong ito. Ito po ay makikita natin sa Matthew 6:34. Ang sabi po, "So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own. There is no need to add to the troubles each day bring." At ito pong salita na ito ay magandang panlaban sa anxiety. Kasi ang anxiety po is you are worried about things na hindi mo pa alam kung ano. Iniisip mo na, hindi pa nangyayari, iniisip mo na. Ang saklap nga naman hindi mo nga alam. Marami tayong ganyan minsan. Minsan iniisip natin, baka. Kaya yung worry na yon, hindi naman pala mangyayari, pinahirapan mo pa yung sarili mo. So ang sabi nung ating Matthew 6:34, do not worry about tomorrow. Mga kapatid, huwag kang mag-alala. Sabi niya, it will have enough worries of its own. Ngayon, yung araw pa lamang na ngayon man lang muna, baka mamaya yung ngayong sa araw na to, hindi mo pa kayanin, isipin mo pa yung para bukas. Ito po ay one day at a time na pamumuhay. Okay. Thank you, Lord. Today is, bang date ngayon? Ay, ano ba ngayon? Oo nga, it's Monday, pero it's 10. May 10, Marami tayong may birthday sa araw na ito. Today is your birthday, Sister Cora Kagimbal. Happy birthday po, Sister Cora. At birthday din ngayon ni Bel Katabay ng ating Pangasinan Outreach. So, birthday din ng daddy niya, si Brother Rico Katabay. Oo, nakalagay kasi birthday, so magkasabay ng birthday ang mag-ama ng ating San Fabian Outreach, Pangasinan. Brother Don Mendiola, na brother-in-law ni Jess, ng ating Bulacan Outreach. At happy birthday kay Sister Babes Pinyon, na nasa, nalilito ko lagi kung nasan si Sister Babes. Canada ba? Nasa abroad. Sister Babes, happy birthday! At birthday pala ngayon ni Pastor Lito Orap. Ilan taon na si Pastor Lito? 61? Talaga? Tanda mo na. 61, birthday pala. Happy birthday po, mga kapatid. Brother David. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy
At happy birthday din kay Ayesha Sangkap, na anak ni Sister Jerlyn ng ating Laia. Happy birthday, Ayesha! Ilang taon na si Ayesha? 7th birthday ni Ayesha ngayon. Ayan, Jerlyn, padalan mo naman ako niyang ginatan na, hindi, kay Sarah ko pala nakita yan. O mga kapatid, baka akala niyo po tapos na po ang ating memorization. Hindi pa po. Pero next week, matatapos na ngayong linggo na to. Next week, uumpisahan na natin ang Beatitudes. Oo. Kaya mga kapatid, mag-ready na po kayo ha sa ating Beatitudes. Natapos na tayo sa Books of the Bible at saka 10 Commandments. Isang mag-ano tayo niyan, yung pagsamahin natin after the Beatitudes. Books of the Bible, Old and New, tapos yung 10 Commandments, tapos yung Beatitude. Magkakaroon tayo ng malalaking premyo. Oo, kasi 3 na yan eh. Nakalimutan nyo na ba, mga kapatid? Ay, talaga? Try ko nga. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, and Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, then Ezekiel, and then Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Thou shalt not have any other gods before me. You shall not make an idol. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain. Keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. Thou shalt not commit murder. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Do not bear false witness against your neighbor. Thou shalt not covet. Sunod na ngayon ang Beatitudes. Alam niyo po kung bakit? Kung kayo po ay matamang nakikinig at sumasabay sa bawat nagme-memorize dito po, alam niyo po ba na hindi kayo mag-exert ng masyadong effort, mame-memorize niyo siya kung nakikinig po lamang kayo. Alam niyo po isang technique, pag merong nagme-memorize dito, sabayan niyo po. Pag nagkamali siya, malalaman mo kung magkakamali ka rin. Hindi ba? Kasi minsan nakalimutan niya, ay natatandaan ko. Ganun lang po mga kapatid. At ito po ay hindi natin ititigil kahit na 3 na lang po ang nagge-game sa inyo. Dahil napakalaki pong tulong nito sa amin. Sa akin, sige. Kahit na ako na lang nag-memorize kasi napipilitan po akong mag-memorize. So, ganun ang gawin natin para maging kapaki-pakinabang ito. Kasi kung ito po ay ginagawa lamang natin para sa premyo, ay mahihirapan po tayo. Pero kung ito po ay tuturing natin na isang pamamaraan para po tayo ay lumago sa ating pananampalataya, sigurado po ako na bibigyan kayo ng grasya ng Diyos na ma-memorize ito. Kaya mga kapatid, mag-game na po, ha? Lalong-lalo na, yung mga kapatiran natin, hindi ko nakikita na ang dami namang nanonood talaga. Yung iba kasi nahihiya na magkamali. Okay lang po yun mga kapatid, at least nag-try. At least nalaman mo, hindi mo pala memorize, di ba? Kesa sa akala mo, memorize mo, tas hindi naman pala. Di ba? So, ang atin pong mga nag-game ay sa worker muna pala. Alam niyo, tawagin natin yung iba kasi meron pa nang nagsabi, ano ba yan, hindi na ako worker, hindi na ba ako kasali kasi hindi natawag. Oo. Kaya, yung iba ayaw matawag. Yung mga nagsasabi nung ganon, ready yun. Tapos hindi natawag.
Kasi yung mga iba na hindi ready, sasabihin nila, okay lang, buti na lang, hindi ako natatawag. Pero kapag ka-ready ka pala, tas hindi ka natatawag, magtatampo ka pala, ano ba yan, ready na ako, tas hindi ako natatawag. Ganon. O kaya tignan natin, kung si Minister Andy ay ready. Minister Andy! Asan si Minister Andy? O, ayan. Ready siya. Ito, Minister Andy, ito. Ito na lang. Yan. Ready ka, no? Ready na po. Okay, very good. Ay, go. The Ten Commandments. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Honor thy father and thy mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet. Thou shalt not covet. Thou shalt not covet. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay sasayo san ka man pumunta. Thank you, Lord. Yan. Galing nga. May tono talaga si Minister Lord. Andy. Hallelujah. Memory verses. Memory verses, Proverbs 3, 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Acknowledge Him, in all thy ways acknowledge Him, and He will direct your paths. Matthew 4:4. And He answered and said, Man shall not live by bread alone, but by the words that proceeds from the mouth of God. Romans 10:17. For by faith comes from hearing the message, and the message by faith. For by faith comes by hearing the message, and the message by hearing the word of God. In Romans 10:12, do not be lazy. Serve the Lord. Work hard and serve the Lord enthusiastically. Awit 127 verse 1. If the Lord does not build a house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it does not good for the sentries to stand guard. It is useless. Okay, hanggang doon lang. Okay, sa verse 1 lang. And then, sa Awit 37, verses 3 and 4. Trust in the Lord and do good, live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Verses, Psalms 37, 23 to 24. 23 to 24.
The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in him all the way. Though he fall, he shall never be cast down, for the Lord upholdeth him in his hands. Psalm 121, verse 1. I look to the mountain, where will my help come from? My help will come from the Lord, who made heaven and earth. Hanggang doon lang, verse 1. And then, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. In, thank you, Lord. Psalms 119, verse 11. Thy words have I hidden in my heart so that I might not sin against Thee. Thank you, Lord. Sa Mark 5:34, and He said to her, Daughter, favorite, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your afflictions. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung Philippians 1:6. I'm confident of this very thing. I'm confident of this very thing, for He who has begun a good works in you, He shall perform it until the day of Jesus Christ. Maraming pang kanta eh. Thank you, Lord. Itong... Mukhang ready ka naman talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yung ano na lang, last na. Romans 10:17. Lastly, Sabi mo na yun. kasi last na. Oo. Nasabi na rin niya yun. Oo, sa sobrang dami na hindi mo na alam kung ano yung ano eh. 1 Peter 5:7. Okay, 1 Peter 5:7. Cast all your cares on Him, for He careth for you. No, hanggang doon lang eh. He is mga bitin yung kanta. Okay. Oh, yun ang mga Thank you, Lord. ready. Okay, Kaya salamat congratulations kay Minister Andy. Ayan. Thank you, Lord po. Salamat sa Diyos. Ano, talaga to si Sister Rita, no? Wagas talaga to Sister Rita pag nag-comment eh. Ang sabi ni Sister Rita, ang galing ng tono ni Minister Andy. Para ng tono sa pasyon. Or parang paring kumakanta sa misa. Ikaw talaga, Sister Rita. Oo. Alam niyo po, ano, alam niyo pag yung ano, yung nag-memorize, maganda talaga yung may tono. Medyo mahirap nga lang talagang gumawa, pero pag may tono, ano mo eh, yung madali siyang matandaan kasi nga para siyang isang awitin, di ba? Na kahit na tumagal na, matatandaan mo siya kasi nga kanta siya. Pero kesa doon sa, di ba, mas madaling tandaan ang song kesa sa poem na ano, yung sa tula. Kasi ang tula parang mapapaisip ka, pero yung kanta dahil sa may tono siya, parang sabi nga ni Minister Ernie, kahit hindi mo isipin yung words, dahil sa may tono, lalabas siya. Dahil yung brain mo, ini-incorporate niya yung bawat words doon sa tono eh. Kaya automatic yun eh, natatandaan mo. Sabi ni Pastor Lito, sasama daw siya sa Beatitudes. Oh. May tono yun. Eh, pag tinunuhan nun, wala na. May nanalo na lagi pagka nilalagyan niya ng tono eh. Pero sige to, maganda yan ha. Although dapat hindi ka susundan. Kapag ikaw ang nag-memorize, walang gustong sumunod sa iyo. Kasi sinasabi nila, may nanalo na. Okay. Thank you, Lord, sa ating mga kapatiran na matsatsaga. 4 na sila. O, di ba, 5 na sila.
Kanina, 3 lang yan. O di ngayon, thank you Lord po ha. At nakinig naman sila sa panawagan. Kasi yung iba pala sabi, ayoko na. Tagal-tagal ko ng nagge-game, di man ako natatawag. Yung pala talaga yung damdamin, Pero si Sister Tita, hanggang ngayon, alam niyo ba na kumakanta pa lang yung paggising sa umaga, hanap ka. Yung pa lang, yung entrance song pa lang ng GMJ, ang comment niya na agad, ready na, senior. Oo, Sister Tita. Kaya unang-una siya. Tapos, sundan siya ni Sister Lita sa Raspe. Sister Rose Orpilia ng Baguio. Sister Judith Cruz ng ating Tumana. At si Minister Mario Garcia. Brother David. Okay, si Sister Tita. Thank you, Lord. Unang-una siya at siya na lang ang natitira doon sa mga senior na matsatsaga talaga. Taga San Fabian, Pangasinan. Kaya, sige. Alam niyo, naisip ko na yan si Tita kagabi na matawag, Sister Tita na matawag, kasi hindi na natin nakita ng matagal eh. Ano nga ba yung niya? Tignan mo, parang hindi pa tayo friends, Sister Tita. Friends pala kami. Sorry. Ayan, tawagan natin, Sister Tita. Hi, you are not... Sabi niya, you aren't contacts on Messenger. They will get, Sister Tita, hindi tayo friends. Friends, sabi niya, you're not friends on Facebook. Sister Tita, hindi tayo friends. Sino ang friend ni Sister Tita sa inyo? Para matawagan natin siya. Di pala kami friends. Sister Tita, pa-accept niyo po ako. Ayan, nag-request po ako ngayon sa inyo. Nag-friend request po ako. Baka po pwede niyo na po akong i-accept. Ayan po. Hindi natin pwedeng sabihin ngayon na thank God you're late kasi kailangan dito tayo hindi late sa technical. Hindi ko matawagan si Sister Tita. Siya pa naman ang gusto kong tawagan. Ayan na, in-accept na ako. Ang bilis. Ayan na. Sister Tita, good morning. Wow, fresh na fresh kayo Kamusta na po? Ako sa inyo. Wow. Thank you, Lord. Ang ganda ng hairdo nyo ngayon, Panay puti. Panay puti. Tumanda sa pagme-memorize. Tumanda sa pag-memorize daw. Pero di ba ready naman kayo, Sister Tita? Di po ba? Sister Tita, bati po muna kayo sa ating mga kapatiran. Okay? Masantos ya kabwasan Jesus. Masantos ya kabwasan kaagi ya Comfy family. That is Pangasinan. Pangasinan. Translation, Sister Tita. Magandang araw, Jesus, at magandang araw sa mga Comfy family. Ayan. Sister Tita, ilang buwan po kayo na nagge-game na, tas ngayon lang kayo natawag? Hindi ko na mabilang, kaya pumuti na po ang buhok ko O hindi ba mga kapatid? Kakaiba, kahit na pumuti ang buhok niya ng kakaredy na at hindi natatawag, sige pa rin siya. Hindi po ba? Opo. Ayan, Sister Tita, game na po. Opo. Exodus 20:10 commandments. I am the Lord your God
Thou shalt not have other God before me. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Remember to keep the Sabbath day. Honor your father and mother. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against your neighbor. Thou shalt not covet your neighbor's wife. Thou shalt not covet your neighbor's goods or belongings. Yay! Ay, meron po kayong mga memory verses, Sister Tita? Opo, Ah, opo. sige po. Ito lang ang mga pumuti ang buhok ko, kukunti na nga ay pumuti pa. Psalm 56:3. Whenever I'm afraid, I trust in you. 2 Corinto 5:7. We walk by faith and not by sight. Psalm 62:7. God alone, my rock, my salvation and fortress, I will not fall. Matthew 3:66. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you. Matthew 5:5. Matthew 5:5 ba yun? 4-4? Yeah. Matthew 5:5. 4-4. Blessed are the humble, for they will reap what God has promised. John 3:3. Jesus answered, Amen, amen. No one can see the kingdom of God without being born again from above. Proverbs 4:13. I can do all things. I can do all things through Christ. Who strengthens I can do me? all things through Christ Who strengthens with God. me? Who strengthened me. Yeah. And then Proverbs 4:5. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not with your own understanding. Eto na, may tono. Wow! John 3:16. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him will not perish and have eternal life. Thank you, Lord. Tinulungan ako ni Lord. Ang galing! Ang ganda lang, sis. Okay lang po. Sister Tita, ilang taon na po kayo? 81 sa Miyerkules, May 18. Wow! Advance happy At birthday! saka, at the same time, 58 years namin na wedding anniversary. Wow! Ang galing. Grabe, ano? Thank you, Lord, kay Sister Tita. Glory to God po. At ang dami yung meron siyang mga memory verses na yung na-memorize niya sa sarili niya. Ayan. Kamusta po dyan? Okay naman po. Pwede na pumunta? Sister, por favor, ha? Opo. Pakidalangin nyo naman. Kasi katatapos ko lang ng vertigo at saka ang husband ko ay medyo mahina ng lumakad. Age 87 siya. 87? Ah, Oo. Yung awitin po natin ngayon, Sister Tita, I live by your grace. Your grace alone. Kaya, yung grasya po ng Diyos sa atin, ang ating panghawakan. Ano? Thank you, Lord. opo. Ayan. Sister Tita,
dadalin po namin yung inyong regalo pagka pupunta na kami dyan at malapit na yon. Naka-lockdown sa Rizal Street. Na naman? Ibigay na lang, naka-lockdown doon sa bayan. Ay talaga Kasi, po? dalawang member sa bangko ang namatay. Opo. Kaya yung daan doon, ibigay na lang po sa gusto ninyong pagbibigyan. Thank you, Lord. Okay po. God bless po, Sister Tita. Thank you, Lord. Nice to see you po. Ayan. Glory to God. Kay Sister Tita. Ang saya-saya niyo. Oo. Oo, ang saya-saya ni Sister Tita. Medyo tumaba si Sister Tita ngayon dahil siguro nga hindi nakakalabas. At isama po natin sa prayer yung kanyang brother husband. Na medyo, mananghihina. 87 years old. Thank you, Lord, sa grasya ng Diyos. Ayan, glory to God. Okay. Ayan, thank you, Lord. Meron tayong bagong awitin ngayon at matutuwa kayo kung sino po ang umawit. Di ba? Ito po ay, ang title ay, Our God Forever. Ang composer niya ay, di ba? Si Engineer. Oo. Si Engineer Connie Caudilla na nag-iba na ng career. Composer na siya ngayon, mga kapatid. Alam niyo si Connie nakakatuwa. Pag nagpadala ng kanta, bibigay niya yung tono. Sabi niya, siya lang naman ang nagre-record. Di pa, ang hina-hina pa ng kanyang boses. Pero thank you, Lord, nakakagulat talaga at binigyan siya ng awitin. At ito po ay i-interpret ng ating kapatid na panoorin nyo na lang po at susundan po ito ng ating pagtuturo ng isang elder natin. Kaya antabayanan po ninyo, mga kapatid.
your constant love, with your constant love, so that we may sing and be glad all our lives. Let us, your servants, see your mighty deeds. Let our descendants see your glorious might. Oh Lord, you have always been our home before you created the earth, or made the world into being. You were eternally God and will be God, our God forever. You were eternally God and will be God, our God forever. Thank you, my Jesus, our God forever. Ang ating pong tatapik ngayon is superiority of our Lord Jesus Christ, His humanity, His divinity, superior over angels and Moses. Basahin ko po sa ating lahat, mga kapatid. Hebrews 1 verse 3 hanggang 5. He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, upholds all things by the word of His power. When He had made purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Verse 4, having become much better than angels, He has inherited more excellent name than they. Verse 5, for to which the angels did ever say, Thou art my son, today I have begotten thee. And again, I will be a father to him, and he shall be a son to me. This is the message of the Lord. Dakila naming amang salamat po sa mga pagpapala na aming tatanggapin ngayong gabing ito. At nawa Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, maipaliwanag namin, lalo-lalo na ang mga salitang ito na ibinigay mo sa akin, upang sa ganon, maluwalhati ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po niyo itong aklat ng Hebrews, maraming warning dito. Kasi ang binabanggit dito, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang pagkatao, His superiority over angels, His superiority over Moses, at talagang He has done more excellent way than any other character in the Bible. Tingnan po natin ang nilalaman kung bakit nagkaroon ng aklat na Hebrews. Ang mga author po at ang mga scholars nagsasabing ganito, that the Hebrew people on these times are in the danger of abandoning their Christian faith. Why? Yon ang tanong, ha? Because yung mga Judaizers, there were the early converts into Christianity. Yung mga Judaizers,
Yun po yung mga early convert to Christianity and also tried to force Christian believers, pinupersa yung mga Christian believers na ito po ay dagdagan ng kanilang mga customs and traditions, especially yung kanilang mga rituals as a condition of salvation. Kung to cut long story short, ang sabi nila, hindi sapat ang pagkamatay ni Jesus sa krus kung hindi meron pa silang idinadagdag na mga ritual tulad ng circumcision. At kung walang circumcision, ang sinasabi nila, hindi sapat ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Tingnan natin para patunayan natin sa Acts 15:1. Ganito po ang sinasabi sa Acts 15:1, medyo nagtalo-talo rin sila. Ito ganito tingnan natin. Acts 15:1. And some men came down from Judea and began teaching their brethren, unless you are circumcised according to the customs of Moses, you cannot be saved. So ito isang mga bagay na taliwas doon sa mga scripture na pinag-aaralan natin tulad ng Acts 4:12. Walang ibang pangalan na ibinigay sa heaven at saka sa earth na ikaliligtas ng tao kung hindi ang pangalang Jesus. Hindi na dadagdagan, hindi na babawasan sapagkat He is superior than any character in the Bible. Pangalawa po, maraming tradisyon na silang pinaiiral at tulad doon sa Romans 10 verses 9 to 10 na confession is enough upang ang tao ay maligtas. Sa Acts 16:31 sinasabi, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. So ikaw na nananalig at nananampalataya sa Panginoon, maisishare mo sa ibang tao without any rituals, ishare mo upang magkaroon ng kaligtasan ikaw at ang iyong pamilya. Ikaw ang gagamitin ng iyong pamilya upang maligtas ang tao through the name of our Lord Jesus Christ. Period. Wala nang iba. Hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng kung ano-anong seremonyas, kung hindi ang sinasabi rito ay ang salita ng Diyos. Doon sa Hebrews 1, nasabi rin doon, sa mga huling araw, ang Panginoong Hesukristo ay mangungusap sa ating lahat. Ay iyon ay ngayon na. Ngayon, maraming tao po, mga kapatid, ang medyo nalilisad, meron talagang danger po dito. Kapag si Jesus, His superiority in His divinity and His superiority in His humanity. Siya yung Messiah, siya yung ipinanganak siyang birhen, and Emmanuel ang kanyang pangalan. God is with us. Isaiah 9:6-7, a child is born unto us, a son is given unto us, and the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, the Lord of Lords, the King of Kings. All glory and honor belong to the Lord. John 10:30, nasabi doon, the Father and I are one. Iisa po sila, mga kapatid. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God,
and the Word was with God. Isa pang napakatibay na mensahe na ipinararating sa lahat ng tao na tayong lahat nananalig at nananampalataya the superiority of our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, the superiority of our Lord Jesus Christ as God and the Son of Man. Lahat po ito nagpapatunay sa atin. Sabi ni Apostol Pablo, ni John, sabi ganito, nakita namin siya, nahawakan namin, nasaksihan namin. At dahil diyan, tayong lahat na nananalig, nananampalataya, ay tinawag na mga anak ng Diyos. Dahil po ito, merong mga danger na kinakaharap yung mga tao na hindi nananalig at nananampalataya doon sa sinasabi ng kasulatan. Tinayo unang danger, tinan natin. First danger or first warning. This is the danger of neglect. This is the danger of drifting away. Marami pang mga bagay kung bakit tayo nawawala dahil doon sa hindi ganap na pananalig, pananampalataya, the superiority of our Lord Jesus Christ. Superiority of our Lord Jesus Christ over angels, superiority of our Lord Jesus Christ over Moses. Okay, tingnan natin ang danger. Verse 1, chapter 2 na Hebrews. For this reason, dahil dito, siya ay superior. Superior, wala nang makakano yan. He is an omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Walang merong katangian kundi siya. Kaya, and for this reason, na siya ay omnipotent, omnipresent, omniscient God, He was born of a virgin. He is called Emmanuel. God is with us. For this reason, we must pay much closer attention. Ayan. Pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Verse 2, for if the word spoken through angels proved unalterable, every transgressions and disobedience received just recompense. Mamaya-maya natin ayos yan. Dito muna tayo sa drifting away. Alam po nyo, kapag tayo hindi talaga solve sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat, paniwala ka, marami pong tao ang hindi mamalaman at hindi maintindihan kung ano ang gagawin nila. Ang sabi sa awit, biyaya mo'y sapat sa aming lahat, wala ka nang hahanapin pa. Maraming tao sa ngayon na ang mga pangako ng Diyos sa kanila ay hindi magkaroon ng rema o mabuhay sa kanila. Kasi hindi sapat sa kanila si Kristo. Tulad sa ngayon, marami tayong hinahanap yung danger of drifting away. Why? Bakit? Bakit nagkakaroon ng ganitong kadahilanan? Marami silang hinahanap sa buhay. Ikaw, marami ka bang hinahanap ngayon sa buhay? Kung marami kang pinaghahanap, sasabihin ko sa iyo, wala nang hahanap-hanapin pa kay Kristo. If you have Jesus Christ, you and I have everything. Maliwanag po. Kaya kung sa ngayon, medyo marami kang pinaghahanap, napakasakit naman. Para sa iyo, para sa ating lahat. Dito nga kung hahanapin mo Maya-maya, may pagkain. Maya-maya, may tumatawag. Maya-maya, may grab.
Wala naman akong binibili. Minsan may darating. Minsan yung ibang sobra, ipamimigay ko rin. Pero bumabalik naman. Kaya sabi ko, God will return it to you 100-fold. Yun din itsurang nyo. Kaya nagkakatuwa kami sa nila saksak. Yun din. Kung ano yung dumating, yun din ipinamigay, yun din ang bumalik, yun din. Sabi ko, walang pinagkakaiba. May dumating na na dalawang soup. Mamaya, may dumating din dalawang soup. Mamaya, binigay namin yung advice yung popcorn. Binigay ko rin na popcorn. Mamaya, may dumating naman. Ganun din popcorn, pero sa ibang tao naman, hindi doon sa iba, ha? Kaya ang ating buhay sa ngayon, wala ka nang hahanapin pa. Just trust in God. Have faith in God. Maliwanag po. Faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things that we cannot see. Pangako lamang ng Diyos ang ating panghawakan. Darating at darating. Huwag kang mag-alaala. Don't be a double-minded person lest you drift away. Alam ba yung drifting or falling away? Yun yung lumalangoy ka against the current. Akala mo nasa Panginoon ka pa, nakilod naman ako. Akala mo nakilod ka. Ha? Pero ang katotohanan, nawawala ka na sa Panginoon dahil hindi ka o ako o tayo ay marami pang hinahanap sa buhay. Lalo ngayon sa buhay ngayon, wala kang hahanap-hanapin pa kung hindi ang ating Panginoon. Pangalawa, maraming hindi nasisiyahan sa kanilang buhay tulad ngayon. Hindi ka nasisiyahan. Saan ka ba nasisiyahan? Nasisiyahan ka ba ng yung pagkagising mo, takbo agad, hanap buhay, takbo agad, lahat ng ganito. Nasisiyahan ka ba ng ganon? Doon sa if the Lord does not build the house, the work of the builder is useless. If the Lord does not protect the city, it's no use for the guard to stand there. Wala talaga. For the Lord provide those whom He loves while they were asleep. 127. At sa 121, sabi ron, He never dozes nor sleep. He that keepeth Israel never slumbers nor sleep. Ang sabi nga ng awitin, hindi ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Yung pong mga awit na yun, isang ganap na patotoo na kapag tayo'y nanalig at nanampalataya sa superior na Diyos natin because of the superiority of our Lord Jesus Christ as God and man. Lahat na yan magagawa mo, kapatid. Tingnan natin ang pangatlo. Maraming gusto sa buhay. Ano bang gusto mo sa buhay ngayon? Maraming auto? Wala, kahit yung isang nag-share sa akin sa akin. Store. Maraming auto sa baba. Hindi ko na magamit. Hindi ko alam ang gagawin ko rito. Wala ko lang sabihin ko, pamigay mo. Nagpapatunay lamang ng isang tao, lalo sa mga panahon na ito, ang ganap na pagtitiwala sa Panginoon. Wala ka ng marami pang gusto sa buhay. Ano bang gusto mo sa buhay ngayon? Natural, unahin mo yung malawalhati ang Panginoon. Pangalawa, lagi kang nagdarasal. Pangatlo, lagi kang maligaya sa buhay. Gusto mo lagi ngayon malakas ang iyong pangangatawan. Hindi dati. Gusto ko, makapunta ako sa ganito, makapagbakasyon ako sa ganito, makaganito ako, makapunta ako sa Boracay, makaganito. Hindi yun ngayon ang pinaka gusto mo sa buhay ngayon. Unang-unay maluwalhati ang Panginoon sa lahat ng ating hiling sa ating buhay. Maraming dapat mangyari sa buhay. Maraming dapat mangyari sa akin. Sayang ang panahon. Nakalak ako rito. Dapat naghahanap buhay ako. Dapat ganito. Dapat ganito. Hindi yun ang dapat sa iyo. Ang dapat sa atin sa ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga naman, be still and know that it is done on the cross. Manahimik ka lang.
Hintayin mong magsalita ang Panginoon sa ating lahat. Be contented with what you have. Kontento ka ba sa buhay mo ngayon? Tabanan mo na yung mga auto, bahay, ganito. Huwag na ipagmalaki yung marami kang bahay, marami kang ganun, marami kang ganito. Very good, kasi biniyayaan ka ng Panginoon. Pero ngayon, hindi na iyan ang gusto mo. Ang gusto mo ngayon ay malusog na pangangatawan at buhay na kasiyasiya. I thank you, Lord, with all my heart and soul. Lagi lang nagpapasalamat. I thank you, Lord, with all my heart and soul. Di ba? In His time, He will make all things beautiful. Ecclesiastes, in His time, may magandang gagawin si Lord sa ating buhay. Sa Matthew 6, hindi ang sabi, live one day at a time. Isa-isa lang. Kasi pag yung marami kang pinag-iisip na gusto mo, ang sabi rin sa salita ng Diyos, live one day at a time. All are groaning. Lahat napapahimutok ngayon, whether Christians or not, but by the power of the Holy Spirit, merong magandang mangyayari sa atin. To those who love Christ and to those who are called according to His purpose. Wala kang gagawin talaga kundi give glory and honor to the Lord for His wonderful and mighty deeds for me. Napakagandang umawit, napakasarap umawit lalo sa panahon na ito, di ba? Ang pangalan ni Jesus is much better than angels in heaven. You created heavens below and angels even worship the Lord. Kaya yung mga kanta natin doon sa Psalm 8, hindi mapapasubalian. Hindi maaari na tumaas pa ang mga anghel. The name of Jesus Christ is much better. Maliwanag po ba yun? Even angels worship the Lord. Maaaring ibang tao na pinatitigas yung kanilang puso, ayaw nilang tanggapin na si Kristo ay superior over Moses, especially in His humanity and in His work. Ang gusto nila dagdagan pa si Jesus. Napakabigat at ito yung tinatawag na Jesus Christ plus. Sa Numbers 14:22, those whom I have delivered from Egypt has tempted me and have hardened their hearts. Sinubok nila ang Panginoon at pinatigas ang kanilang mga puso. They have seen my glory. They have seen my signs and miracles in the wilderness testing me. Nakita na lahat ng Tayo rin, nakita na natin lahat. Mga change lives natin. Di ba na marami na nagsisave. Change lives, yung resurrected life, pero marami pa rin pinaghahanap. Kapag nadinig mo yung boses ng Panginoon, huwag mo pagmatigasin ng iyong puso. Kailangan yung change lives makita sa atin. Tayo yung walking Bible. Kaya pag hindi nakita sa atin yung ating mga patotoo, kailangan totoo. Huwag kang magsishare na hindi totoo. Kaya po tayong lahat na naniniwala at nananampalataya na tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo rumireklamo. Yun doon sa Numbers 14, sabi, sa Red Sea, hindi ba niya nakita yung in His right hand from Egypt to the wilderness, nahati yung yung tubig nahati. Pagdating doon sa wilderness, ang sama-sama ng tubig, ganito. Anong ginawa ng Panginoon doon sa Mara? In spite of all those things that they complained, bitter water, naroon pa na intercession, naayos yung tubig. Walang pagkain, walang bread. Nagpadala ang Panginoon ng manna from heaven. And the modern time of manna is Jesus Christ is the bread of life. So, ang lahat ng ito'y nagpapatunay na ang tao na nakipag-ugnayan at nanampalataya kay Kristo Jesus ay napakagandang halimbawa ng isang tao na binago ng Diyos. Yun lahat ng kanyang ginagawa. Lahat ng kanyang ninanasa at lahat ng kanyang lahat dapat ganito. Hindi kontento sa buhay. Kapatid, it's time to change lives. It's time na para tayo'y humingi ng tawad sa Panginoon. He is an omnipotent God. All
powerful God, nothing is too difficult for thee. Humingin ka kay Lord, huwag ka magreklamo. Omniscient God, alam niya lahat ang nangyayari sa buhay. He cares for you. Wala tayong gagawin kundi magpasalamat kay Lord. In everything, give thanks because this is the will of God concerning us. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. In His divinity, nasaksihan natin that He is the creator of heaven and earth and everything that is in it. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. I am the bread of life. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except by me. Sa mga talatang ating pinanghahawakan, ang sabi roon siya, pay much closer attention to what you have heard, lest we drift away. Panghawakan natin mabuti. Pay close attention. Maraming alalahanin sa buhay, kaya ang sinasabi ng Diyos, makinig ka sa akin. Dahil doon sa hirap ng buhay na dinadanas nila, they fail to recognize the voice of the Lord. Ay ko itong lesson natin. Yung sinasabi, akala mo na kay Lord ka pa. Hindi na totoo yun. Kasi tayo'y matamang nakikinig sa mga salita ng Diyos. Let us pray. Dakila naming Ama, mapagpala naming Diyos. Inahihingi po namin ng tawad ang lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. We fail to recognize your voice, O Lord, sometimes. And sometimes, marami kaming iniisip na lalayo kami sa iyong mga pangako. Sometimes, marami kaming gusto at marami kaming dapat. God has a better plan for each and every one of us. His words will not return to us void. It will accomplish its purpose. Mahal ka ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ni Lord. Be confident, be courageous. I am with you. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. God bless you. 2 Timothy 2:2.